Isang magandang hapon po, maggagabi na rin mga kaibigan. Update lamang po tayo sa lagay ng ating panahon. But before that mga kaibigan, please huwag po muna kalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell. Sobrang importante po niya para notify kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po mga kaibigan. Narito po ang ating update. Meron po tayong binabantayan na active low pressure area na may layo po mga kaibigan na 850 kilometers is of northeast of extreme Northern Luzon mga kaibigan. Kitang-kita nyo po sa ating pinaka-live radar. Kasama pa rin po dyan, ito pong southwest monsoon na nakaka-apekto po sa ilang bahagi po ng Luzon kasama ng western section po ng Visayas. So forecast weather condition tayo mga kaibigan. Unahin muna natin ito bago natin pag-usapan at alamin yung banta nga po nitong active low pressure area kung ito nga po ba ay magiging isang ganap na bagyo. So forecast weather condition natin narito po mga kaibigan sa area po ng Ilocos Region, Benguet, Zambales at Bataan. Maulap po na kalangitan ang mararanasan ngayong hapon, posible din po hanggang bukas at meron po mga isolated light rains to heavy rainfalls pagdating po sa gabi. Banta pa rin po yan mga kaibigan ng hanging habagat or southwest monsoon na nakakaapekto po sa ating bansa mga kaibigan. So pinag-iingat pa rin tayo, pinapaalala pa ulit-ulit sa banta po ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area in case po magkaroon ng biglaang malakas na pag-uulan. Sa area naman po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, Western Visayas at Negros Island region mga kaibigan, maulap pa rin po na kalangitan ang mararanasan dyan. Asahan ng mga isolated light rains to heavy rainfalls pagdating sa gabi. Dulot pa rin o sanhi pa rin po ng southwest monsoon or hanging habagat mga kaibigan. So yung impact niyan sa mga lugar na yan, posibleng pagbabaha po or landslide po kung sakaling magkaroon po ng malakas at malawakang pag-uulan. Ng ilang bahagi po ng ating bansa, apektado naman po ng localized thunderstorm. Yung mga lugar po na hindi ko nabanggit mga kaibigan, maging handa pa rin tayo dahil kahit hindi kayo apektado ng southwest monsoon, asahan ng malawakang pag-uulan dahil po sa localized thunderstorm. So mga kaibigan, narito yung ating update patungkol nga po sa ating binabantayan na active low pressure area. Kaninang alas 3 ng hapon, ito ay namataan at kumikilos po pa northwestward mga kaibigan. Kitang-kita nyo sa ating live radar. So may posibilidad nga po ba na ito ay maging isang ganap na bagyo within 24 to 48 hours. Nga so now mga kaibigan, maliit pa yung tsansa na ito yung maging isang ganap na bagyo dahil hindi pa ito actually lumalakas at yung pagkilos niya hindi pa naman ganoong kabilis mga kaibigan. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito po ay maging isang ganap na bagyo. Posible din itong maging bagyo kapag inattract po to or pinalakas po nitong hanging habagat mga kaibigan. So hindi imposible po dahil na halos malapit na siya o papasok na rin sa ating Philippine Area of Responsibility. Yung sinasabi po natin dito na banta po ng bagyo mga kaibigan, ito po yung sinasabi natin kung sakasakaling mabuo ito bilang isang tropical storm o bagyo, ay posible po itong tawaging bagyong Dindo mga kaibigan. Marami nagsasabi wala na daw si bagyong Dindo mga kaibigan, wala pa naman pumapasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility natin pagkatapos po ni Super Typhoon Karina. So inaabangan natin ngayon ay papangalan ng bagyong Dindo kung sakali pong mabuo ito bilang isang ganap na bagyo sa ating bansa. So mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update and please wag na wag pong kakalimutan mag-like and subscribe for more weather updates